Good morning, good evening, brothers and sisters in Christ. Nandito naman po tayo sa isang gabi ng pakikinig sa salita ng Diyos upang magbigay sa atin ng lakas, ng loob, na harapin ang buhay, Mm. bumuhay ayon sa kalooban niya nang, nang mayroon tayong pagpapala at grasya. Ang opening prayer po from Bishop Joe. Sige po, no? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. When we are sick, or suffering, or hurting, Jesus is always with us to offer us His healing and strength. Jesus, this is our prayer. As you said in Matthew 8:17, He Himself took our sickness and carried away our diseases. Lord, as we have our Bible study and sharing, I lift up to you the participants of this session tonight. At yung mga hindi po nakarating, no? Sa ngayon po, si Sister Emma, si Ate Emily, Sister Karina, Sister Jessica, si Brother Egay, Bishop Lito, at si Brother John. Yung mga ibang may sakit din po, no? Si Ate Edith, si Ate Nene, si Sister Heidi, na dinadialysis din, si Sister Vanji sa Australia. Lahat po ng may sakit sa amin, Panginoon, tinataas namin. No? Uh, you took our sicknesses and diseases away. We praise you, Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Siguro po, so as usual po, kung dumating po si Bishop Lito, pumasok po siya, no? Ngayon po, ah, yung class namin ni Father Arlo Yap, October 22, 1983, kami po ay naordinahan bilang pare, no? Kaya today, 42 years na kaming pare ni Father Arlo Yap, no? Happy Sayang. anniversary, Father. Oh, sayang namatay na siya, no? Si Father Jesse, no? Oh, si Father Jesse, sayang. Noong dati pag namin, ordination day anniversary, pinapunta niya ako sa Baras. Congrats po, Father. Oo. Si Brother Alvin, no? God bless po, Brother Alvin, pati yung nanay nyo at lahat po naman may sakit sa inyong tahanan, no? Ang kagalingan ng Panginoon ay sumainyong buong pamilya. No, ayan po ang panalangin ko, Lord, sa anniversary ng aking priesthood. Na lahat ng mga kilala ko may sakit, Lord, bigay niyo po ng kagalingan at lakas. In your name, because you are our priest forever, no? Kaya na-miss ko rin siya, no? Si Father Jesse, no? Itinaas ko siya kanina na Nakaklase yata kami, no, Bishop? oo, ganun, oo. Kaya nitagadasal na ako ron, no? Like, pati isang classmate ko rin nung namatay sa States ng cancer. Siya sabi ko, tulungan mo kami rito nila Arlo dahil kami buhay pa sa aming priestly ministry, no? The Lord be with you. And And with your spirit. a reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. But understand this, if the owner of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have let his house be broken into. You also must be ready, because the Son of Man will come at an hour where you do not expect him. Peter asked, Lord, are you telling this parable to us or to everyone? The Lord answered, Who then is the faithful and wise manager, whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time? It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. Truly I tell you, he will put him in charge of all his possessions.
But suppose the servant says to himself, my master is taking a long time in coming, and he then begins to beat the other servants, both men and women, and to eat and drink and get drunk. The master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the unbelievers. The servant who knows the master's will and does not get ready or does not do what the master wants will be beaten with many blows. But the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows. From everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Jesus. Opo, no? So, yung mga readings ngayon hanggang magpasko na. Hanggang December 15, tungkol po to sa second coming of Jesus. Oo. Kaya mga born again, mga Protestants, mga non-Catholics, may sila tinatawag na rapture. No, yung rapture parang kukunin ka ni Lord tapos hindi ka na makasuffer, no? Hindi po hindi po belief ng Catholic Church, no? Oo. Oo. May ginawa po ako meron po akong ginawang ganyan YouTube, no? Ano yung concept ng Catholic Church sa second coming ni Jesus, no? Siguro minsan i-share ko sa ating chat group. Naniniwala tayo sa parusiya. Hindi sa rapture na paniniwala ng mga born again at mga Protestants, no? Na bigla tayong uhugutin ni Lord, no? So ano po yun, heresy, wrong teaching, no? Magandang talakayin uli yun, the second coming of Jesus, no? Siguro mapadala ko kayo ng mga YouTube, na ginawa ko noon pa yun during COVID. Siguro mga 8 to 10 minutes lang, no? Mga ganun. Kung may time lang kayo, pakinggan nyo, no? Hindi nga lang maganda pagkagawa kasi dati hindi pa ako marunong gumawa ng YouTube eh. Kaya wala pang mukha, puro voice lang. Pero pagtiyagaan nyo na, no? Pagtiyagaan nyo na. Para alam niyo yung concept ng ng second coming of Jesus, no? Ang tawag po diyan sa second coming of Jesus na tinatalakay ng Catechism of the Catholic Church ay parousia. Greek word yan P-A-R-O-U-S-I-A. Parousia. Ibig sabihin yung second coming ni Jesus, no? Kaya ito po yung mga readings ngayon, no? Hanggang magpasko na, no? Hanggang December 15, no? The coming of Jesus. Marami, ano ba yung attitude natin sa second coming of Jesus, no? May iba tatakot, oo. Mga iba, ang Kristiyano, nakalagay sa New Testament yan eh. They wait in joyful hope. Di ba sa misa? Lagi nyo narinig? Ewan ko, napapansin nyo sa misa. As we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. Ewan ko, napansin nyo sa misa yun, no? Lagi po dinadasal ng pari yun, no? Tapos nagadasal, ano pa response natin doon? As we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ, no? May joy tayo, merong hope, joyful hope. No, kaya yung attitude natin diyan, joyful hope. No? Ito kasi ngayon, kasi tinatalakay ito sa mga responsibilities na binigay ni Jesus sa atin. Mga iba hindi ginagawa ka ng duty sa Christian. No, sabi hindi pa naman darating si Jesus eh. Kaya hindi ko gagawin yung gusto niya. Biglang darating siya, parang thief in the night, no? Na hindi natin alam, hindi natin expected, no? Yung thief of the night, pwede inatake ka sa puso, na-stroke ka. No? Ayun po yung thief of the night, no? Yung biglaan, hindi mo nasa, mamatay ka na ngayon, no?
thief of the night, no? Pero kung ano ka, kung ready ka, hindi mo kinakatakutan yun. No? Kasi ginagawa mo naman kung ano yung gusto ni Jesus. No? At dito, sinabi dito, yung maraming duties, maraming aasahan ng Panginoon sa kanya. Oh, nandito si Bishop Lito, no? Pumasok po kayo anytime, Bishop Lito, no? Halimbawa, kami mga pare, obispo. Naku, mas marami kaming sasagutin kay Lord. No, mas marami kaming sasagutin, no? Much is expected from you. Pero yung sa mga Kristiyano na hindi naman gaano malaki expectation ni Lord, meron pa rin parusa. Pero hindi ganun kalaki. Hindi katulad naming maraming responsibilities. Diba, sa magulang, malaki responsibility nyo sa inyong mga anak. No? Sa mga may spouse, sa mga may asawa, ang laki na responsibility nyo sa asawa nyo. Kaya may sa sermon ko lagi, may kakasal ako sa ano naman, sa December 27, dahil hindi available si Bishop Glenn. Ang sasama ko sa sermon doon sa misa, magdasal yung mag-asawa. Let us help each other to get to heaven. Magtutulungan ang mag-asawa para makapunta silang pareho sa langit. No? So much is expected from you. Ganon din sa mga magulang, no, na may anak na hinuhubog, no? Of course, may kalayaan yung yung anak, may kalayaan yung kung maligaw sila, pero yung duty natin, much is expected of us. Lahat naman tayo nag-fail sa duty natin eh. Kaya meron tayong confession. Kaya isang preparation for the coming of the Son of God, the Son of Man, una nabanggit ko, kailangan meron tayong joy, may hope. Katulad sa isa, lagi natin sinasabi, as we wait in joyful hope for your coming. No? So may joy, may hope. Pangalawa, as preparation, dahil alam naman natin na hindi tayo faithful sa ating duty, we go to confession, regular. No? At least once a month. Ginagawa naman ni Bishop Lito yun sa kanyang community, no? Regular confession, no? Pangatlo, na isang preparation, yung Sunday Mass or Daily Mass, if possible. Kasi nakalagay po kay St. Paul, no, sa 1 Corinthians chapter 11, 26-7, no? As often as you do it, you proclaim the death of our Lord Jesus Christ until He comes. Past, present, future. So palaging misa tayo, ang sinasabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 11, as often as you do it. So tuwing nagsisimba tayo, sabi ni St. Paul, you proclaim, present tense you proclaim, the death, past tense, of our Lord Jesus Christ until He comes, future. Kaya ito yung mga, mga some example ng preparation for the second coming of Jesus o yung word na parousia. Siguro si Bishop Lito, siguro one of these days, maganda yung masusulat ni Bishop Lito na mga article sa Facebook. Siguro talakayin ito yung the Catholic Church, no? Kasi hindi tayo, ang Catholic Church din sa mga rapture na maborn again po sa yun sa parousia, the second coming of Jesus, no? Lahat tayo dadaan sa hirap ng final testing ng church, no? Sa born again, mga protestante, walang final testing. Aalisin tayo. No, that is not true, no? So, joyful hope, confession, tsaka misa, no? Ayun din na sinabi ni St. Paul, no? Basahin ko sa Philippians chapter 4, no? Verse 4, no? Hindi lang joy kay St. Paul, kundi the peace of Jesus that is in our hearts. Nakikita ng tao yan habang hinihintay natin yung second coming of Jesus. Basahin ko po. Rejoice in the Lord always. I shall say it again, rejoice. Your kindness should be known to all. So bilang Kristiyano, habang hinihintay ang Panginoon, nakikita sa mga Kristiyano, sa atin, yung kindness natin sa ating kapwa. Kaya ako, tanong ko sa sarili ko,
Do I show kindness? Pag naisip nila, si Bishop Joe, oo, kind na bishop yan eh. Napakalaking ano yun, napakalaking papuri yun. Si Bishop Lito, a very kind bishop yan. Sister Jessica, Ate Emily, Sister Karina, Sister Emma. Ay naku, yung mga sisters na yan, they are very kind. Ganon din si Brother Alvin, si Brother Egay, si Brother John. Oo, very kind Christians yan. Ayun po siya sabi, your kindness should be known to all. No? The Lord is near. Palapit na siya. Have no anxiety at all, no? But in everything, by prayer and petition with thanksgiving, make your request known to God. At habang hinintay natin siya, and the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. So ito po yung binibigay ni Jesus sa atin. While waiting for Him, binibigyan tayo ng kapayapaan ng isip at ng puso, no? So ito yung isa mga ibang mga attitudes, no? So una, gawin natin yung ating mga duties, no? Pag ginagawa natin mga duties bilang Kristiyano, sinasabi dito sa gospel, you are faithful and wise. Yung Kristiyano yan, faithful yan tsaka wise. Paano mo sabi? Ginagawa niya yung kanyang duty. No? Faithful siya. Wise. Pero alam naman natin, marami tayong pagkukulang, kaya may confession, meron daily mass, no? So, we are not just ready. Hindi lang tayo handa. Kung hindi, there is joy in our readiness. Kaya nga si St. John, si Don Bosco, mahilig maglaro si Don Bosco ng bilyar. Sabi sa kanya, kung dumating na si Jesus ngayon, ano gagawin mo? Yung mga ibang tao, sabi, pupunta ako sa chapel, magdadasal ako. Alam mo sabi ni Don Bosco? Pag dumating si Jesus, ito, tuloy ko lang yung bilyar ko. Kasi yung ginagawa niya ang pag-bilyar niya, for the glory of God. No, ganun. So, lalo nga, di ba, marami natakot nga, di ba? The big one. Mga lindol. Yung mga floods. Natakot tayo eh. May fear. Pero ano yan na-overcome yan ng joy at peace na binibigay ni Jesus sa atin, no? So we are not just ready, but there is joy in our readiness, no? Kaya sabi sa atin din ng gospel, blessed. Blessed tayo kapag nagiging faithful tayo sa ating mga duties as Christian hanggang dumating si Jesus, no? So lahat tayo blessed. Kaya ngayon, anniversary ng priesthood namin ni Father Arlo, isang examination of conscience, no? Yung mga unfaithfulness ko kay Lord, I'm sorry. Renew me sa aking priesthood, no? Kaya he was blessed not because na ginagawa niya ang duty niya sa pag-return ng kanyang master, kung hindi, blessed siya dahil masaya at may pag-asa siyang ginagawa niya ang kanyang duties, no? Kaya sabi ni Jesus sa Luke 12:42, He is faithful and prudent, no? So, hindi mahalaga kung darating si Jesus mamaya o bukas dumating si Jesus o sa makalawa. Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, faithful and prudent tayo na may happiness, may joy and hope habang hinihintay natin ang pagdating ni Jesus, no? So, pag dumating na si Jesus, we pass to eternal life at nandoon yung reward, no? Hanggang dun muna ako. Papasukin natin si Bishop Lito sa kanyang sharing, no? Sige po, Bishop Lito. Happy birthday ulit. Birthday ni Bishop Lito kahapon, no? Yan, happy birthday ulit, no? Sige po. So, yan, kagaya ng sinabi mo, ang pinaka... Happy birthday, Bishop Lito. Ay, salamat. Kagaya ng sinabi ni Bishop na nag-birthday siya, yung pinakamagandang regalong natatanggap natin ay una buhay.
Oo, kasi lagi sinasabi na kapag may birthday, Lord, thank you po sa another year, another life. So, kahit reliyoso o hindi, makikita mo sa Facebook yun ang unang-unang sinasabi, Lord, salamat sa panibagong buhay. Kaya kung meron man tayong natatanggap, minsan nalulungkot lang tayo kasi ay lahat na lang birthday ang ina-expect na hinihintay. Parang wala pa laman ang Gcash ko. Parang sa material thing kaya minsan hindi na-enjoy yung ano ba talaga yung pagdating ng panibagong taon. No? So, yung pinakaunang blessing na pinagkapasalamat ko kay Lord dahil malimit na bibingit sa kamatayan, buhay. Dahil kapag buhay ka, may pag-asa ka pang gumawa ng tama para sa second coming ni Christ. So, yun. No? Dapat hindi ka dapat tinatanong mo sa sarili mo, bakit kaya binigyan pa ako ni Lord ng isa pang buhay ko namatay? Siguro, hindi pa talaga sapat para makapasok ako sa kingdom. Bigyan pa niya tayo ng another para gumawa ng mabuti at tama. At syempre, pangalawa, spiritual blessing. Sekundary na lamang yung mga material na bagay sa mundong to. Dahil kung meron naman tayong lahat-lahat, sabi nga ni San Pablo, makamtan naman ang lahat sa mundong ito. Kung wala naman talaga ang tatlong bertod, baliwala, hindi mo naman din may enjoy. But anyway, salamat po. At yan, magandang gabi po sa ating lahat. So, isingit ko lang muna yung tinalakay po ni Bishop na parousia. Na, isang maikling 5 punto lamang po ito no, sa ating katisismo. Ang ikalawang pagdating ni Jesus na tinatawag din nating parousia, ito po ay ipinapaliwanag bilang ang maluwalhating pagbabalik ni Kristo sa katapusan ng panahon. Una, pagbabalik na may kaluwalhatian. Si Jesus ay babalik sa kanyang kaluwalhatian kasama ang lahat ng mga anghel. O ang saya, di po ba? Hindi siya dumating para hugutin na lamang tayo, no? Parang hinihigop ang ating mga kaluluwa. Hindi sa darating sa, pero ang pagkakaiba, hindi sa darating sa pagpapakumbaba, tulad nung una siyang dumating, no? Ayon sa Mateo 24:30. Ikalawa, ito po yung huling paghuhukom. No? Hindi po magic na mawawala tayo, may paghuhukom. Ang ikalawang pagdating ay ang panahon kung kailan magaganap ang huling paghuhukom. Hahatulan niya ang mga buhay at ang mga patay. Ihahayag ang buong katotohanan na ginawa natin ang lihim, inisip natin ang lihim, ang katotohanan ng ugnayan ng bawat tao sa Diyos. Ikatlo, katuparan ng kaharian. Yun naman talaga ang prayer natin lagi sa Our Father. No, Ama namin sumasalangit, kasambahin ng ngalan mo, pa sa amin ang kaharian mo. Ngayon pa lang dapat naghahari siya sa atin. No? Katuparan ng kanyang kaharian, ito ang magiging ganap na katuparan ng kaharian ng Diyos. Magwawakas ang kasalanan at kamatayan at magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa kung saan mamuhay ang Diyos kasama ang kanyang bayan. Pangapat, yung napakaraming nanguhula at napakaraming minsan, no, may mga palatandaan, hindi alam ang oras. Kaya nga may tinatawag na dapat laging handa. Ang exact, hindi walang oras kung anong eksaktong araw at oras, sabi nga ni Bishop Joe. Baka mamaya, baka bukas. Walang oras ang pagbabalik ni Kristo. Hindi alam ng sino man, tanging ang Ama lamang, ayon sa Mateo 24:36. Kaya ang mga mananampalataya inaanyahang maging handa at magbantay sa lahat ng oras, gaya sa ating sinasabi sa ating ebanghelyo. Panglima, paghahanda. Ang pag-asa sa kanyang ikalawang pagdating ay nag-uudyok sa mga Kristiyano na mamuhay na may kabanalan at maging matapat sa kanilang pananampalataya at paglilingkod. Sa madaling salita, ang parousia ay ang katiyakan ng pagtatapos at ng ganap na tagumpay ng Diyos sa kasaysayan kung saan magaganap ang kaganapan ng kanyang kaligtasan at sinasabing ito po yung hustisya, no? Yung hustisya ng Diyos. Batay sa katisismo at banal na kasulatan, ang pangunahing kaganapan ng pangyayari sa ikalawang pagdating ni Jesus o parousia, una, ang maluwalhating pagbabalik ni Kristo, makikita ng lahat ng darating si Jesus sa mga alapangit ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At ang pagdating niya ay magiging literal, personal, at makikita ng buong mundo. Ito po ay makikita din natin sa Mateo 24:30, sa ganoon din po sa Apokalipsis 1:7. Hindi na sa pagpapakumbaba, hindi na sa darating bilang isang mahinang sanggol o nagdurusang lingkod, kundi bilang hari at hukom. Kaya hukuman na tayo sa ulihan, wala nang awa-awa na. Kaya ngayon na pagkakataon na ating mahabag
Diyos. Ang muling pagkabuhay ng mga patay, ang pagkabuhay ng katawan bago maganap ang huling paghukom, magaganap ang muling pagkabuhay ng lahat ng namatay. No, kaya magkikita-kita pa tayo sa ating mga mahal sa buhay na yumaon na. Ang mga katawan ng lahat ng tao, mabubuti at masama. Pareho niyang bubuhayin yun, mabuti at masama, no? Para tanggapin ang hatol. Ito po ay muling magkasama sa kanilang mga kaluluwa at magiging luwalhati at hahatulan o hahatulan. Ito ang tinatawag na resurrection of the dead. Pagbabago ng mga buhay at mga manampalatayang buhay sa kanyang pagdating ay magbabago sa isang kisap mata at magiging kasama rin niya. So, focus tayo sa magiging kasama niya. Huwag tayo focus doon sa puputulan tayo ng liig. No? Ang ating pong kasabikan ni dumating ka na Lord kasi gusto ka na namin makasama. Kaya nga sinabi ni Bishop dapat punong-puno po tayo ng joy. Nakafocus po tayo doon na kasama natin. Sa Lord, dumating ka na para makasama ka namin. Ngayon, kung hindi ka nakapokus doon sa kasama niya, tiyak, iba yung ginagawa mo. Kaya wala kang enjoyment o pananabik sa kanyang pagbabalik. Ang muling paghuhukom, ito po yung paghahatol sa lahat. Ito ang pinakamahalagang pangyayari. Hahatulan ni Kristo. Kaya wag mo tayo masyadong maghimutok doon sa mga taong, Lord, ba't tayo nila magbago? Hindi natin kayang baguhin yun. Si Lord lang pwede magbago. So darating ang panahon, hahatulan ni Kristo ang lahat ng tao. Ang mga buhay at ang mga patay, ang lahat ng ginagawa, mabuti man o masama, ay ihahayag at bibigyan ng huling hatol. Ihahayag ang katotohanan. Ang huling paghukom ay maghahayag ng katarungan at pag-ibig ng Diyos. Dito naganap makikita ang lihim na ginagawa ng ilan. Ang lihim na kasaysayan ng bawat tao at ang kabuang epekto ng kanilang mga gawa sa mundong ito. Sa pangwakas ng mundo ng bagong langit at bagong lupa, ang pagkasira ng kasamaan, pupuksain ng mga masamang puwersa kasama ng mga antikristo, paglilinis ng sanlibutan, ang mundo ay lilinisin mula sa lahat ng kasamaan at makasalanang impluensya. Ganap na kaharian. Itatatag ni Kristo ang kanyang ganap na walang hanggang kaharian. Dito magsisimula ang bagong langit at bagong lupa, kung saan maninirahan ang mga matuwid sa walang hanggang kaligayahan. No? Dito tayo focus sa para excitement. Maninirahan tayo sa walang hanggang kaligayahan at wala ng kamatayan. Wala na rin dalamhati, wala na tayong iyakan, wala nang imot-imot, wala nang kirot pa sa buhay. Kung doon po tayo nakapokus, tiyak, naghahanda ka everyday. Pero kung nakapokus ka po doon sa, naku po, ma-rapture tayong lahat. Kung doon ka nakapokus, may ginagawa kang mali. Pero kung nakapokus ka na, naku po, kukunin na ako ni Lord para maging masaya na habang buhay. Sabi nga, hindi man natin magawa lahat, no? Pero gumagawa ka naman, patuloy kang gumagawa. Mabait naman si Lord. Sabi nga, gawin lang natin ang kaya natin, si Lord naman po ang gagawa ng iba pa, no? Kaya ang mga pangyayari, ito po ay nagkapatunay na ang parusiya ay hindi lamang tungkol sa isang personal na pagbabalik ni Jesus, kundi ito po ay katapusan ng kasaysayan at pagsimula ng buhay na walang hanggan. So kung naghihirap po tayo sa mundong ito, pangit masabihin, ma-excite tayo sa pagbabalik ni Lord. Kasi kung nakapokus tayo, Lord, ang hirap naman, Lord, ba't ganito, Lord, ba't ganito, Lord? Di ma-excite na tayo sa muli pagbabalik ni Kristo para magtapos ng lahat. Kasi sa totoo, lahat naman talaga ng tao, hindi naman talaga makakatakas, Lord, bakit ganito, Lord? Hindi ko na maintindihan. Bakit ang hirap, Lord? Ginagawa ko naman ang lahat. Di focus na tayo dito sa sa second coming. Kasi nasabi ni Lord, huwag ka mag-alala, anak. Yung sakit mo, hindi ka man gumaling, pero pag dumating ako, kunin kita at babaguhin kita na bilang magaling na. No? Lahat ng mga depektado nating katawan, babaguhin ni Lord yun sa original niyang pagkalikha sa atin, no? Makalangit na katawang lupa. So ngayon dumako na po tayo sa ating pagsulya po sa Ebanghelyo, no? At ang mga pagbasa sa Ebanghelyo para po sa araw na ito, October 22, mula sa Lucas 12:39-48, na tumutukoy sa talinghaga sa tapat at matalinong katiwala. Una, ang mabait, kasi pinagnilayan ko ito, yung mga paggawa, paghahanda, pagsunod. Tinignan ko ito, mabait at mabuti. Hindi pala sapat na mabait ka lang. Dapat mabuti ka. Ang pinag-uusapan po natin dito, action word. Hindi sapat ang mabuti ka lang. Lord, mabuti naman ako. Mabait naman ako. Abay, hindi ka bayaran ng langit, mabait mo. Mabait ka, dapat mabuti ka.
no? Dahil ando doon yung panlabas at panloob. Parang katumbas po nun, Lord, may faith po ako. Yes, may pananampalataya ka. Pero ang pagkakaiba, baliwala ang pananampalataya mo kung walang gawa. Katumbas po ng mabait at mabuti. Kaya wag mong, hindi natin may ipagmalaki na mabait naman ako, Lord. Dapat mabuti ka. Hindi rin natin pwedeng ipagmalaki kay Lord na may pananampalataya naman ako, dapat may gawa ka. So kung titingnan po natin sa Ebanghelyo, ang akala po ng katiwala, eh, mabuti siya or mabait siya. Kasi inaalagaan naman niya yung bahay. No? Naging mabait siya sa pag-alis ng amo niya. So akala niya inaalagaan niya yung bahay, malinis, nililinis naman niya. Pero sa pagninilay ko po, napakaraming tao sobrang stress ngayon. Sobrang abalang-abala araw-araw at balisang-balisa araw-araw. Masipag. Sabihin natin masipag po ang mga Pinoy. Sobrang sip. Pagka tinanong mo, ano po ang pinagkakabalahan mo araw-araw? Paghahanda po, Padre. Kailangan po paghandaan yung kinabukasan ng anak, paghandaan po yung kinabukasan ng pamilya, kaya todo kayod po. So kung titignan niyo po lahat ng tao kung bakit po sobrang aabala na, tanungin mo paghahanda po ng kinabukasan ng pamilya. Paghahanda ng ataol, paghahanda ng lilibingan, paghahanda ng pambayad sa doktor. Pero hindi naman masama ang lahat ng yun. At hindi din naman mali ang lahat ng yun. Pero kung titignan niyo po, kulang. So tinitignan ko po ito sa earthly preparation. Sobrang sipag ng lahat ng tao. No time prayer, no time Bible reading, no time samba, no time simba, no time prayer meeting, Bible study, at kung ano-ano pa. Tama naman at hindi naman mali ang maging abala ka at maging masipag ka, pero kulang. So tinignan ko po ito sa earthly preparation. Ang kulang po dito ay eternal preparation. Handang-handa ka sa kinabukasan mo sa mundong ito, pero kulang ka sa paghahanda para sa eternal preparation. Maaring tumutukoy sa pagiging kaaya-aya o magalang ang mabait. Panlabas na anyo. Ang hindi tapat at masamang katiwala sa talinghaga ay panlabas na tila naglilingkod, ngunit sa pag-alis ng Panginoon, siya ay naging mapang-api, gakaman, swapang, isi-isi lang, tamad, nagpabaya, na nagpapakita ng kanyang kabaitan ay mababaw lamang. Subalit ang mabuti, may panindigan at pagkilos. Ito ay tumutukoy sa pagiging tapat, matalino at gumagawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito yung mabuti. Ang tapat at matalinong katiwala ang siyang biniyayaan dahil natagpuan siyang gumagawa ng tama at nagtutupad ng tungkulin ayon sa utos ng kanyang Panginoon. Hindi dahil lang sa maganda ang kanyang pakikitungo, kundi dahil sa katapatan at pagkilos sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga sa konteksto ng ating ebanghelyo ngayon, ang pagiging mabuti ay hindi lang sapat, ang mahalaga ay ang pagiging tapat. Parang ano yun, pananampalataya na walang gawa ay patay. No, kaya dapat kung ikaw po ay mabait, dapat mabuti ka. Kung ikaw po ay masipag sa earthly preparation, dapat lalong dagdagan mo sa pagkapakasikap ng eternal preparation. Kasi estranghero lamang tayo sa mundong ito. Parang tulay na mahaba lamang tong mundong ito. Kaya nga tayo mga militant church. Kaya nga tayo nakikibaka lang. Tayo po ay nakikilakbay. Ang buhay natin araw-araw po ay isang paglalakbay. Dahil hindi po tayo taga rito. At sa ating paglalakbay, napakaraming liko-liko, bako-bako at mga rough road tayong madadaanan. So hindi po pwedeng aalisin nyo. So dapat lang maging matatag at laging handa. Kaya nga, ang mahalaga ay ang pagiging tapat at matalino sa pamamahala ng ipinagkatiwala sa atin, no? Lahat po tayo ay pinagkatiwalaan po tayo. Pinagkatiwalaan po tayo ng pamilya, ng yaman, ng taleno. Lahat po tayo, napakaraming ipinagkatiwala sa atin. Paano ba natin ginagamit ang ipinagkatiwala sa atin, no? Na nangangahulugan ng pagkasagawa ng kalooban ng Diyos ng may pananagutan at pagiging handa sa kanyang pagdating. Ang mabuti ay siyang gumagawa ng tama.
Ang mabait ay isang panlabas na kaaya-aya ay maaring maging hindi tapat kung wala namang tunay na pagsasagawa. Kasi mabuti ka nga sa ibang tao, pero hindi ka naman mabait, wala kang gawa, no? So, tawag po dito is kulang, no? Hindi ko sinasabing mali, pero kulang. Kaya nga po, bagamat sinasabi natin mahirap, no? Sa mga taong tudo pasa. Kaya nga sinabi niya, kayo rin naman ay maging handa kayo sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ano nga ba ang paghahanda na dapat gawin natin? Hindi ito tungkol sa pag-iipon lamang ng yaman o pagkatapos ng lahat ng trabaho, kundi paghahanda ng puso at buhay. Mapapagod ka lang sa mundong ito kung nakapokus po tayo sa paghahanda. Kailangan ko ngayon, mamaya, bukas, no? Yung pagiging handa, ang ibig sabihin nito ay hindi ka nagiging pabaya sa iyong pananampalataya at sa pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. Maging handa dahil hindi mo alam kung kailan ka kukunin ni Lord, kung kailan ka mamamatay. Eh Lord, wala naman po akong sakit. Eh hindi pa ako mamamatay. Ang daming walang sakit, lumagpas lang dyan, no? Biglang nasagasaan. Ang daming walang sakit, o natulog lang, naglindol, nabagsakan, namatay. Eh hindi mo pwedeng katwiran kasi hindi ko nila lahat. Parang ibang tao nagkukumahog lahat na maging relihiyoso kapag may paning na ang buhay. Kapag malala na ang sakit, kapag wala ng pera. Pero kapag bata pa at walang sakit, malaki ang kita, eh Lord, hindi pa naman ako mamamatay, ulitin ko po. Ang dami po, lumabas lang sa kalye, oh. Ang daming nawalan ng preno ang sasakyan. Manood ka ng TV. Ang dami pong namamatay sa kalye araw-araw. Sunod-sunod pong lindol, natulog lang po, hindi na nagising. Dahil hindi mo alam kung kailan darating kamatayan. Huwag mo sabihin na wala kang heart attack. Maraming may sakit sa puso pero nabuhay ng matagal. Maraming walang sakit sa puso pero tinamaan sa puso ng lahat, no, dahil sa problema. Katapatan at matalino paglilingkod. Sa isang bahagi ng Ebanghelyo, tinanong ni Jesus, sino ang tapat at matalinong katiwala? Ang paghahanda ay patuloy na paggawa ng mabuti. Patuloy, hindi dahil mabait ka lang. Para bang, Lord, mabait naman ako, langit ako, patuloy sa paggawa ng mabuti. Wala naman sinasabing gumawa na ngayon lang, patuloy sa paggawa ng mabuti. Tulad yan, kakain ka araw-araw, hindi ka naman pwedeng minsan ka lang gumawa. Ang pagtupad sa kalooban ng Diyos araw-araw at hindi lang minsan. Tulad ng isang katiwala na tapat na nag-aalaga sa bahay ng kanyang amo habang wala ito. Pamumuhay na may kabanalan, patuloy na iwasan ng kasalanan at mamuhay ng may katuwiran at pagsunod sa kanyang mga utos. Eh minsan sabi ng isang pilosopo, ano ba talagang gusto ni Jesus? Ano ba talagang gusto niyang punto dito? Ang gusto ni Jesus ay maging tapat at matalino. Maging tapat at matalino tayo sa kanya sa bawat sandali ng ating buhay. Hindi tuwing Biyernes Santo lang, no? Hindi tuwing mahal na araw lang. Unahin siya sa gitna ng ating balisa, sa gitna ng ating pagiging abala. Hanapin natin ang oras para sa Kanya. Pananalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, pagsisimba, pagkasagawa ng mga sakramento. Pinangako natin sa binyag, ang pag-aalala mo sa mga bagay dito sa mundo ay hindi dapat pumalit sa pag-aalala mo sa iyong kaluluwa. Ulitin po natin, yung sobrang pagkabalisa po natin sa mundong ito, hindi naman natin sinasabing alisin o baliwalain. Pero hindi dapat ito kapalit na dapat mag-alala tayo sa kalagayan ng ating kaluluwa. Bahagi na paghahanda, maglingkod sa kapwa. Huwag mo naman sabihin na mabuti ka naman, mabait ka naman. Kaya nga ang panalangin natin kami, hindi ako. Ang panalangin ng Ama namin. Ang pagiging tapat na katiwala ay nangangahulugan din paglilingkod sa mga nangangailangan, pagmamahal sa kapwa at pagiging tapat sa mga tungkuling ibinigay niya sa atin. Mamuhay sa kasalukuyan. Ito po yun. The reality is today, nag-uusap tayo ngayon. Tomorrow is a promise. Pangako pa lamang ang bukas, hindi pa sa totoo. Huwag na masyado nakapokus sa nakaraan because yesterday, isa na lamang history. Mamuhay sa kasalukuyan para hindi nakakapagod ang buhay. Hindi mo kailangan mag-aalala ng sobra sa hinaharap. Sapat na ang araw na ito, nakatalayan sa Biblia. Ang paghahanda ay ginagawa ngayon sa bawat desisyon at kilos. Huwag mo nang ipagpabukas. Baka hindi ka na abutin bukas. Sa bawat desisyon at kilos,
Ang bawat araw ay isang pagkakataon para maging tapat sa Kanya. Lord, bukas na lang ako maging tapat sa iyo, wag na muna ngayon, Lord. Ang bawat araw ay isang pagkakataon. Kaya nga, sabi ko nga, ang totoong birthday, everyday. Ang bawat kaarawan ay tuwing gigising ka. Kaya sa kabila ng hirap, stress, ang paalala ni Jesus ay huwag kang malunod sa mga alalahanin ng mundo, bagkus ay manatiling nakatuon sa paggawa ng kanyang kalooban. Dahil ang kanyang pagdating ay di inaasahan. Magpakatapat ka at magpakabanal ka. Salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Praise Jesus, no? Yung mga gusto mag-share o kung may tanong, po pwede po, no? Yung mga ilang punto, ang dami sinabi sa atin ni ibinahagi ni Bishop Lito, no? Pero nung unang bahagi niya tungkol sa Catechism of the Church, ang ganda, no, ng turong Catechism of the Catholic Church, no? Kaya ako, meron akong vision na pag nakikita yung mga pare at mga lingkod, nandun yung kainan, tawanan, inuman, oo. Pero ang wish ko lagi na bahagi ng pagtitipon, nagsishare tayo ng Word of God o ng Catechism of the Catholic Church. Kasi yung Catechism of the Catholic Church, sinasummarize niya ang tingin ng Bible. No? Kaya yung binasa ni Bishop Lito sa Catechism na napakalalim, no? Napakalawak. Na maaring pwede ating himay-himay, no? Ang isa pa niya, yung punto niya din yung wag tayo maging mapabaya. Wag pabayaan ang panampalataya at ang hamon ng panampalataya, no? Yung sinasabi niya yung mabait at mabuti. No, faith without good works is dead, no? Thank you po. Tapos sa pagkaabala natin, yung maging abala tayo sa state of our soul. No? Hindi naman niya sinasabi wag baliwalain, pero sabi niya dapat maging abala din tayo sa state of our soul, no? Sabi nga ni Saint Teresa of Avila, one soul, one eternity. Nung sinabi niya, huwag niyo kakalimutan, huwag niyo pabayaan ang inyong kaluluwa. One soul, one eternity. No? Kaya kung mawala yung kaluluwa mo, forever yun, mawawala. Kung masalbar yun, forever kan, sabi ni Bishop Lito, walang hanggang kaligayahan. No? With the Father, the Son, and the Holy Spirit, and all the angels and the saints, no? Kaya, second coming of Jesus, no? Tagumpay siya, tagumpay. Yung plan ng God, makita mo, tagumpay siya. Makikita mo yung purpose, lahat na nangyari sa kasaysayan. Nakalagay sa John 14:23, when that time comes, you will no longer ask questions. Ipapaliwanag ni Lord sa atin kung bakit nangyari ang lahat ng bagay. At kung paano ang ginamit ng lahat ng bagay, masama man o hindi, para matupad ang kanyang plano. Kaya may joyful attitude, may hope, no, na tagumpay si Jesus. Yung aking sinusunod sa buhay ko, tagumpay si Jesus eh. Because I'm a follower of Jesus. And Jesus is victorious. And I shall be victorious because I am with Jesus who is victorious, no? Hindi ko na po punong-puno na po yung sinabi sa atin ni Bishop Lito. Alam niyo po yung Revelation chapter 21, no? Nakalagay sa verse 4. He will wipe away every tear from their eyes, and there shall be no more death, or mourning, wailing, or pain. The old order has passed away. At sinabi ni Jesus, behold, I make all things new. No? So, kung yung sinasabi ni Bishop Lito, mangyayari yan. No? Dahil nagsabi si Jesus eh. Tapos alam nyo ba yung last word ng Bible, ng Book of Revelation, no? Chapter 22, no? Verse 20. Kasi hanggang verse 21 lang eh. Kasi yung verse 21,
The grace of the Lord Jesus be with you. Pero in verse 20, ang last word ng Bible, come Lord Jesus. Kumbaga sa sa Greek, Maranatha to, Maranatha. Ito yung second coming of Jesus, no? Parousia. Come Lord Jesus. Siguro dagdag natin sa prayer natin, no? Kung pwede dagdag natin. Halina Jesus. Come Lord Jesus. Maaari sa second coming niya, maaari sa puso natin, o sabi nga ni Bishop dito, pagkagising natin, isama natin sa prayer. Come Lord Jesus, come Lord Jesus, come Lord Jesus, no? May pananabik kasi sinusundan natin si Jesus. No? Dahil sinusundan natin si Jesus, come Lord Jesus. Come Lord Jesus. So Jesus, as we pray for your coming, kung wala na po kayo share, no? Mag-end po tayo sa prayer. Sige po, Ate Emily. Kailan ba dapat basahin ang Book of Revelation? Pag Actually, natapos mo ng Old at saka New, kasi di ba, Bishop, meron ako mga naririnig. Actually, hindi ko pa natatapos basahin ng Revelation. Pero meron ako naririnig na nakakatakot daw basahin yun. Bakit? Naku, tinatakot po kayo, tinatakot lang, pero napakasaya. Paborito kong basahin yung Book of Revelation eh. Kasi ang Book of Revelation, that is the, kumbaga sa church militant, na sinasabi ni Bishop dito, lumalaban pa. Ang Book of Revelation is about the church triumphant. Sinulat yung Book of Revelation noong height ng Roman Empire. Noong Roman Empire, pinipersecute ang Christians. Pero sinulat ang Book of Revelation, ang message nun, the church faces the Roman Empire. At mananalo siya. Ngayon ang church maraming hinaharap. Mga anti-life, mga abortion, mga LGBTQ. Mga sa states pinipuwersa nila ang mga pare ilabas yung seal of confession. Maraming challenges sa church. Pero ang message ng Book of Revelations is a message of hope. The victory of Jesus. No? May mga nakatakot sa mga taong hindi sumusunod kay Jesus, no? May judgment doon. Kaya nung sinasabi doon, you mountains fall on me. Kasi sabi nga niya, judge na si Jesus. He is king and judge, no? Kaya nga yung sa Book of Revelation, no? Pero yung tinatalakay ng church sa liturgy during Easter. Sa Easter season na 50 days, ang readings niya puro sa Book of Revelation. Oo. So during Easter, tinatalakay po yan. Of course, maraming maling turo, no, na tinuturo ng mga Protestante at mga born again, no, tungkol sa Book of Revelation, no. Kita mo, sa chapter 1 pa lang, sinabi na ni Jesus, the one who is and who was and who is to come, the Almighty. Biro mo, chapter 1 pa lang, sinabi na. No? Sino si Jesus? I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. Who is, who was, and who is to come, the Almighty. No? Kaya marami akong tinuro dito sa Book of Revelation sa COVID. No, sayang dito. Kung nagkaroon tayo ng face-to-face, unti-untiin ko sana itong Book of Revelation, no? Kasi napakaganda ng Book of Revelation, Kaya kaya sinabi pa ito, remain faith, chapter 2, no? Verse 10. Remain faithful until death, and I will give you the crown of life. So the Book of Revelation is about the victory of Jesus. Dahil na kay Jesus tayo, magiging victorious din tayo. Yung mga nakatakot doon sa mga punishment, tungkol yun sa mga taong na ayaw sumunod sa kanya. Pero sa mga
ano na, halimbawa, yung mga saints na mga pinatay, no? Nasa chapter 6 po yan eh. No? He rode forth victorious to further his victories. No? Puro ano to eh. Puro victory ito ni Jesus, no? Oo. Kaya, hindi po nakatakot yan. Nakatakot po lang yan sa mga taong hindi sumusunod kay Jesus. Pero sa mga sumusunod kay Jesus, it is a message of hope, a message of victory. Sana dumating tayo, siguro, no? Next year, siguro. Bishop, Matalakay sana natin po. ang Book of Revelation ng pahapyaw Opo, na yun. At kasi Bishop Bishop. dito, may share. Sige Okay. po, Bishop dito. Makasingit konti lang po doon sa Bishop sa dito, tanong may po share. ni, Okay. ayan. Ayun, maisingit ko lang po tungkol doon sa tanong po ni kapatid na Ate Emily. Yun, no? At ganun din po kahit sa mga bata po dito, takot din sila magbasa ng pahayag ng Apocalypse, no? At nakakasakit daw ng ulo. Nakakasakit ng ulo kasi maraming dahilan kung bakit ang ilang tao ay natatakot basahin yung aklat ng pahayag, Apocalypse. At ito po ay bigyan ko ng 4, no? Totoo naman po eh. Misteryoso at mahirap talaga intindihin, no? Kasi siguro madali para sa mga teologo at mga pilosopo. Puno ito, bakit? Puno ito ng masalimuot at kakaibang simbolo. Kaya nga, ang iba paborito doon, ang pinili lang nila doon ng ibang reliyon ay yung 666 eh. Hindi ko maintindihan at ba't nakapokus lang doon sa 666. Yan ang paborito nila, ba't gusto nila yung pahayag. At yung iba namang sekta, paborito nila yun kasi panakot nila yung rapture. O, pag hindi kayo sumama sa amin, ma-rapture kayo talaga. So kaya mga tao, nataranta na tuloy kung saan pupunta. Ma-rapture kayo talaga. Dahil papakita pag picture ng rapture parang tinamaan ng kumita at dinamita yung earth at nagunaw ng gusto. So kaya ang tao, dapat ang ano doon, manatiling tapat. Ang iba kasi ang ginagamit, para hindi kayo ma-rapture, alis kayo sa Katoliko. Kaya nalito ang tao. No, ito po ay kakaibang simbolo, pangitain, apokaliptikong wika tulad ng dragon, halimaw, 7 tatak, 7 trumpeta. Dahil dito, nagiging mahirap itong bigyan kahulugan at madaling humantong sa iba't iba kung minsan ay nagkakasalungatang interpretasyon. Kaya nga, napakahalaga ng katisismo. Dahil kung walang katisismo, na Diyos ko, iba na po ang ipinangalan sa dragon ay simbahang katolika. Yung mga 7 tatak. So, kaya dito po papasok mahalaga ang katisismo na nagkapaliwanag po dito. Number 2, bakit po? Kagaya na nasabi ni Bishop Jo, nang sinabi doon mga sakuna, salot, dahil takot sa sakuna, ayun naman, dumating ang influenza virus, dumating ang dindol. Pumunta na naman doon sa aklat ng pahayag. Dumating sa paghukom, naku po, dadali na ako sa impyerno. Naku, Lord, huwag ka munang bumalik, mag-delay ka muna ng kaunti. Naglalaman ito ng mga nakakatakot na paglalarawan ng mga matinding pagsubok, mga kaparusahan at mga pagtatapos ng mundo na maaaring magdulot ng matinding pagkabalisa, takot sa mga mambabasa. Lalo na kung ito po ay binibigyan din bilang literal na pangyayari sa kasalukuyang panahon. Number 3, katakutan sa kontrobersya. Ang aklat ng pahayag ay madalas na pinagmumulan ng debate. Hindi ito na pagkakaunawaan sa pagitan ng iba't ibang grupo ng mga mananampalataya patungkol sa eschatology, pag-aaral ng huling pangyayari. Tulad ng pinagdidiinan ng rapture, no? Marami ang umiiwas dito upang maiwasan ng alitan. Pang-apat at panghuli, maling paggamit, weaponizing fear. Sa ilang pagkakataon, ginagamit ang mga nakakatakot na bahagi ng aklat tulad ng pag-iwan o ang parusa ng Diyos upang manakot o maging paraan ng pangangaral na magdudulot ng trauma sa pagkabalisa ng ilang individual. Ang huli, gayon pa man maraming teologong Kristiyano ang naniniwala na ang pangunahing mensahe ng aklat ng pahayag apokaliptik ay hindi tungkol sa takot, kundi tungkol sa pag-asa at kabiyakan. So kung napakaraming taong helpless, pumunta sa aklat ng pahayag. Bakit? Ang buod po nito ay tungkol sa pag-asa at katiyakan na sa huli ay magtatagumpay si Kristo at ang kanyang mga tagasunod laban sa kasamaan. Tayo yon.
At darating ang isang bagong Jerusalem, ito ay sinulat upang aliwin ang mga Kristiyanong dumaranas ng sakit, karamdaman, kahirapan, pag-uusig noon at ngayon. Ang paalala lang po sa atin, manatiling tapat. Baka naman mag-enjoy tayo doon sa tagumpay at sa victorious. Baka naman nag-enjoy ka ng crown mo, hindi ka naman pala kasali doon. Focus lang po doon sa tagumpay. Pero ang bili na, manatiling tapat. Baka assuming ka. Thank you, yun lamang po. Magandang gabi. Salamat po. Praise Jesus, no? So, maraming salamat po, Ate Emily, no? Maraming binitawan si Bishop dito na sana, himay-himay natin next year, no? Kung papahintulutan ng Panginoon, no? Oo, na at least may 1 year pa tayo, no? Na kasi by next year din, siguro 1 year hanggang December 2026, oh. By that time 70 na ako. Mag-retire na rin ako noon. Matalakay natin yung mga pa. Kaya napakaganda po ng kaya maganda yung mag-Bible study tapos catechism. Magkasama po lagi yan eh. Wag na po natin hiwalay, no? Yung Bible at catechism of the Catholic Church, no? So we will pray to the Lord, no? Lahat po ng mga pangailangan ng aming community, Lord. Yung pangailangan po ni Ate Emma sa kanyang whatever, Lord, no, kanyang physical tsaka spiritual life, no? May sakit din po siya, ipanalangin namin. Si Ate Emily rin, Lord Jesus, marami din po siya naramdaman sakit eh. Nahirapan maglakad, no? Hika and everything. Si Sister Karina, sa kanilang pagiging busy sa kanilang hanapbuhay. Sister Jessica na mag-aalaga sa kanyang asawa. Si Brother Egay na may sakit. Si Brother Alvin na patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon, sa St. Vincent Church, no? May pangailangan siya, si Bishop Lito, kanyang kalusugan, at ang kanyang community, ang kanyang magkaroon na sana ng pare, no? Sa kanyang community. Si Brother John, marami sakit din, Panginoon. At ang kagalingan po ni Brother John, pinapanalangin namin. Si Ate Edith, si Ate Renita, si Heidi Ambat, si Sister Vanji, no, sa Australia. Lahat po sa amin, Lord, na alam mo po, no, na ikaw lahat, Panginoon. Na lagi mo sinasabi nga, you meet, Lord, all our needs as we seek your kingdom. Ito po sinasabi niya lagi, no? Seek first the kingdom of God and what He requires of you. And He will provide you with all these other things, no? Matthew 6:33. Lahat po itiyataas namin, Jesus, no? The Lord be with you and with your spirit. Lord, lahat ng blessing mo sa akin, Lord, tung aking ordination, 42 years as a priest. Lahat po to, Lord, itong mga blessings na to para maibigay mo sa mga members ng Christ Family Prayer Group, San Martin de Porres Church, community ni Brother Aldrin, no? Sister Karina, community ni Brother Alvin. Lahat po ng benefits ng aking priesthood, Lord, the spiritual benefits of my priesthood, grant mo po, Lord, sa lahat na uma-attend, nakikinig sa aming weekly Bible study. This we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless po.